Hi guys, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano ko nga ba ginawa tong design na to. Ito yung yacht cruise namin last kahapon dito sa Cebu. So, at least karoon kayo ng idea paano mag-design ng mga creatives tulad nito. Okay? So, start muna tayo sa blank. Ayan. So, ito lang ginawa ko. Una, upload mo lang yung picture na gusto mong gawa ng design. And then, okay, ito yung picture na yon. Yan. Ito yung yacht. Okay. And then, adjust lang natin yung size. Yan. Tapos sa taas, lalagyan natin ng sky na background. So, dito sa elements, click mo lang tong elements na to na tab. And then, hanapin mo lang sky. Okay. Kung wala ka naman mahanap na magandang sky background dito sa Canva, pwede po tayo mag-download gamit yung mag-search sa Google. So ayan, ito yung sky. So mamimili lang tayo sky. Ito, maganda oh. Yan. Okay? Itong rectangle. Yan. So gagawin ko lang dyan, adjust ko yung size na ma-cover up tong picture. And then, itong sky na to, i-move ko siya sa likod ng layer ng picture na to. So, search mo lang dito sa tabs or sa elements yung layer, layers or position. Yan. And then, click mo yung backward. Okay? So, ngayon, paano natin gagawin na mag-blend itong area na to, itong dugtong ng picture at saka yung sky background. So, itap lang natin tong picture. And then, search natin dito sa baba yung apps. Yan, apps. Ayan. And then, actually, yung app na image blender, hindi mo dito makikita. So, wala siya dito. So, gagawin mo lang, tap mo lang yung any apps dito. Ayan. And then, hanapin mo yung image blender na app. So, ito. Yan. Ito sa tabi ng tracer. Okay? Click mo yan. Image blender. Kapag hindi mo mahanap, search mo lang dyan sa search box. And then, kumbaga plug-in to ng Canva. So, and then, ito, click mo lang tong linear or yung racial na gradient. So, click lang natin to. Ito yung mag-fade doon sa pagitan ng design. So, katulad na ito. So, gagawin mo lang, adjust mo lang yan. Yan. So, adjust. Yan. Okay. Kapag okay na yan, click mo lang yung save. Medyo mahina lang yung internet dito sa airport. So, yan na. Nag-blend na. O, diba? So, next na gagawin natin is maglalagay tayo ng text sa taas para at least maging maganda yung design. So, sa pagde-design ng text, guys, actually, yung ginagawa ko lang, nilalaro ko lang yung idea. Okay, so, click lang natin text. And then, pwedeng subheading, heading, ito, add a little bit of body text. So, yun yung body text. So, heading tayo. Na-adjust naman yung size niya. Okay? Add heading. So, nakalagay kanina is, lagyan pala muna yan. Add heading. Ano yun? Kanina title. Where, all capital letter natin. All caps. Where the, tapos yung where the, palitan natin yung font style. Yung ginagamit kong font style is Poppins. Yun yung pinaka-favorite ko sa lahat ng designs ko. Creatives, PowerPoint, website, mga video editing, Poppins. Yung font na gamit ko. Okay, yan. Then adjust lang natin yung size. Where the, and then palitan natin yung kulay. Ito yung color. Click lang natin yan. Palitan natin ng white. Yan. And then, itong where the, pwede natin lagyan ng effects. Ito effects, para lagyan natin ng leaf. Kumbaga parang pinaka-shadow niya. Yan. Or shadow. Or pwede wala rin naman. Where the, yung gagawin ko sa where the, duplicate ko lang to. Duplicate. And then, palitan ko ng theme. Na word. Edit ko lang. And then yung theme, adjust ko lang yung size, palakihin ko. Yan.
theme. Diba? Where the theme. And then, duplicate ko rin to. Feel like. Yan. Feel like. Oops. Feel like. Yan. Lagay ko dito. Yan. Tapos, pwede kong adjust yung font kung bold ba siya. Yan. Feel like. Tapos, duplicate ko ulit. And then, edit ko yung family. Yan. Tapos, itong family na to, papalitan ko lang yung font style. So, pag nagde-design ako ng graphics, guys, dalawang klase lang ng font style gamit ko. Hindi marami para hindi magulo. So, hanap tayo. Click natin yung font. Hanapin natin tong regular brush. Ito yun. Yan. Ito ba yun? Yes. Ito. Okay. Ano ba to? Pangalan niya. Water brush. Yan. So, yan. And then, click natin yung family. Lagyan natin ng effects para magkaroon siya ng shadow. Halimbawa, kulay blue. Ganyan. Ito. Itong echo ba yun? Wait. Itong echo yan. Echo. So, yung shadow niya, palitan natin ng blue. Yan o. O, diba? Simple as that. Okay. Tapos, lalagyan pa natin ng text sa baba. Kanina nakalagay doon is wave of celebration. Wait, hindi natin ma-duplicate yung text. Yan, duplicate. Tapos lalagyan natin sa baba ng Yap Cruise Celebration. Tapos, itong text na to na subtext, adjust lang natin yung font size. Ayan. Adjust. Tapos, palitan natin ng dark blue. Yun, no? Diba? Ganyan. And then, syempre, lalagyan natin ng logo ng company. Ito. Click upload. So, upload mo lang yung logo na gusto mo. So, meron ako in-upload dito. Ito. Chantal. So, yung logo, guys, kailangan naka-PNG para walang background. Kung may background naman, madali lang matanggal. Kailangan mo lang mag-subscribe ng Pro dito sa Canva para pag click mo yung picture, click mo lang tong background remover. Ayan. So, ito na. Ito na yung design. And then, di ba sa unang design natin para may fireworks siya. So, punta lang tayo sa elements. Click natin yung fireworks. Yan. So, medyo mahina lang yung performance ng phone ko. Kaya, maganda mag-design kapag medyo maganda yung specs ng phone mo. Mabilis, tapos efficient, hindi siya time consuming. So, yan. So, kapag sa design naman ng fireworks, i-click natin yung wag photos, i-click natin yung graphics. Yan o, graphics. Para yung ibigay sa atin na design is naka-PNG, walang background. So, katulad nito, yan o. Okay? Diba, ito gusto ko. Itong nasa unahan. So, yan. Sure, yan. Diba? So, ngayon guys, yan yung fireworks. Gagawin mo para hindi niya ma-overpower yung text. Lagay mo siya sa likod and then punta ka lang dito sa position to back or forward. Yan. And then palitan mo ng kulay puti yung design. Ikaw bala. Mas maganda yung puti kasi malimpyo ba? Malinis, minimalist. Yan. So, palitan natin ng puti lahat. Yan. Puti. Dami pala to. Pinapalitan. Yan. So, pag nag-design ka guys, huwag masyadong bongga. So, ngayon, di ba, na-overpower ng fireworks yung pinaka-heading niya at subtext. Gagawin mo lang, bawasan mo yung transparency or opacity. Ito, transparency yung sa tababa. Click mo yan. Adjust mo lang pababa.
Yan. So, yun na. Charan! May design na tayo. And then, kapag happy ka na dyan, click mo lang tong arrow. Oops. Click mo lang tong arrow and then downloads. Yan. Then, select mo lang yung file type. Select mo yung JPEG. And then, kailangan mas maganda kung naka-pro ka. 180 pesos lang naman eh. Pero kung may team ka, mas maganda 300 pesos para at least pwede mo i-share yung link mo sa iba, magamit nila. Yan. So, adjust mo lang yung file size, then quality para pag sinave mo, napakaganda ng quality. So, itong design ko kasi guys, pito to. So, siselect lang natin yung current page para yun lang yung ma-save. Okay? And then, click download. Click download. So, yun lang yung ginagawa ko. Akala nyo complicated yung pagde-design. Simple lang siya. And then, syempre, kailangan mo lang tiyagain. Okay? Ayan. Diba? Preparing your design, making the magic happen. Okay? So, save to gallery. And then, pag pinull screen mo na to, full screen natin na. Wait. Ayan. So, pwede kong i-move to sa taas. Move ko para yun yung unang makita natin. So, yun yung mga design ko dito. Yan. Nakikita niyo sa screen. Okay. Click. And then, full screen. So, yun na siya. Diba? Ayan. Yan na yung mga design. Okay. So, yan lang. Sana marami kayong matutunan. And then, design ka ng design. And then, along the way, mapapaganda mo yung design mo. And then, every time may post ka, is makapag-create ka ng sarili mong brand. Diba? So, pag nakita nila yung design na yon, maalala ng tao, makikilala na ikaw yon. So, ganun yung pagde-design. Okay? So, see you next time. Tuturo ko naman sa inyo kung paano gumawa ng design. Video naman yung gagamitin natin. Okay? See you. Bye-bye.